Praise the Lord, hallelujah. Salamat po sa Diyos dahil muli ay niloob niya na ako'y maparito sa Sorry. Thank you po. After 9 years. The first time I came to Sorry was Langi. Langi. The first time that I came here was during the debut of Ria alcohol. And that was 2015. And now, 2024. I praise and thank the Lord dahil alam niyo po ang pangyayaring ito po yung niloob ng Diyos. Kasi kung di po niloob ng Diyos, hindi kami pupunta rito. Si Brother Rohel, that I have not seen him for 18 years. Hindi siya pupunta rito ng mas maaga. At yung kapatid ni Pastor Romeo na nasa Hawaii, which I have not seen for 15 years, bukas dadating siya. So, masasabi natin na all things work together for good. To them that love God. At salamat po sa Diyos dahil sumusunod lang tayo sa kalooban ng Diyos. As I have said nung kagipunta nito nung linggo na hapon, nung umalis po ang Ramos de la Rosa Cortez family, halos mawalan ng members sa church. Nahati. Sabi ko, okay lang kasi nagpunta naman sila sa Canada dahil hindi ko naman kaya ibigay yung kanilang pangangailangan. Gatmari sana ayaw kong payagan. Kanya lang, hindi po pwede. Si Grace, bata pa no, drummer yan. Nagaling na naging drummer yan. Ito aking manugang, bata pa yan noon. Not expecting na aking magiging manugang yan. Bata pa yun, pumupunta yan sila sa church, hindi pinapansin. And suddenly, praise God, dahil nakailaban sila. Yung aking unang po sa kanila, made in Dubai, born in the Philippines. At yung aking pangalan ngayon, yung bata, yung gwapo dyan. Yeah, mana sa lolo, sa kagwapuhan. Made in the Philippines, born in Canada, Canadian citizen. Hallelujah. Ako po ay Filipino citizen, a citizen of heaven, and a senior citizen. Ako po yung aking pagka-citizen. Ewan ko sa inyo kung ilan. Okay, pare-pareho tayo. At alam mo, napakasarap kasama ang mga seniors. Dahil ang magiging senior, ito po talaga naman, minimitin ng lahat. Napakarami pong discount pag ikaw ay senior. Napakarami pong discount. Sa Pilipinas naman, papunta ko sa bangko. Hindi pa ko senior, pinapupunta na ko sa senior. Nakalangin ako. Kasi madali eh. Inuuna ang mga seniors. Ngayong senior na ako, hindi na ako pinapadala sa senior. Alam na nila na doon ako pupunta eh. Kaya salamat sa Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Nice to see you all once again. Na ang Ramos family, ito po, nandito lahat. At ang De La Rosa family, saka ang Cortez family. Napakabuti ng Diyos. Noong pong nalaman namin na si Manang Claring ay ganito pong sitwasyon. Yung aking manugang hindi na po mapakali na sa work, hindi na po mapakali. At umuwi siya ng Huwebes ng hapon. Ako dapat magtuturo sa Bible study. Suddenly, sabi ko, hindi na makakarating. Then, nag-book na siya agad. Dapat, ang original plan, yun lang yung anak niya isa, dalawa ang pupunta, ay ayaw naman nila, dalawa. Sabi ko, hindi mo kaya dalawa, sama ko. Sa mama ko, kaya eto, salamat po sa Diyos. Okay. At nung una po makita si Pastor Alvin, guwapo. Mas guwapo ngayon. May changes yan. May pagbabago niyan. Dapat ganun po tayo. Nadadagdagan lang ng taon. Pero yung ating mukha ay lalong gumaganda, gumugwapo niyan. Yan po. Kaya sabi ko nga, kalabaw lang at tumatanda. Hindi ang mana ng Diyos. Nadadagdagan lang ng taon. Pero ang ating feeling ay yan. Lalo po, meron akong apo na makes me feel younger, saka okay. Lalo na aking apo,
Canadian complexion. Ngayon po yung mga anak namin, yung aking panganay noon na ganyan. Ganyan sila, kaya salamat po sa Diyos. So, ang aking topic ngayon ay, kasi po, minsan ako po invited nung nasa Malolos pa kami, I was invited sa isang church sa Hagonoy. Ang unang tinatanong ko sa Pastor, how long am I going to preach? Sabi, you can preach as long as you want. Pero, alas 12, uuwi na kami. Hindi sa akin, quarter to 12. Give me 15 minutes. Yung na lang panalangin ko, 2 minutes. Ito, 10 na lang. So, sinabi ng pastor na you can preach as long as you can. Pero alam ko naman po, kasi habang ko nag-preach, sinigyan ko po yung aking audience. Pagkatingin sa akin na leksyon, tumitigil na po ako. Kasi nagiging iba kanina sa akin. Ako matagal. Nagiging leksyon o nakikita ko yung audience. Nakikita ko yung audience. So, lagi po titingin sa inyo at alam ko, yung iba naman po, doon sa Ilocos, habang nag-preach ay, hallelujah, pero baka na. Inuurasan na pala. Inuurasan na pala. Sasabihin, ang ano pa nila, yung bang, pwede naman maghikab na. Pwede naman kayo maghikab na. Hallelujah. Nagpapahayatan. Gutom na. Sino gutom na? Alam ko, bago kayo makatulog, ay, tapos na po ako. Glory to God. English? Ako, problema ko ngayon yan. Problema lang nila ngayon yan. Kung hindi nyo lang intindihan ng English, balo na sila mag-interpret on themselves. Glory to God. Doon po sa church sa Ilocos, yung ating relo ay nakalagay doon sa harapan ko. Ako lang nakakakita. Hindi po sa side. Kasi pag nasa side, ang mga membro lagi nakatingin sa orasan. Sa orasan lagi nakatingin. So, ako lang po yung nakakatingin. Alam ko kung kailan ako tumayo, alam ko kailan ako dapat bumaba na hindi na kailangan persahin. Kasi yung ba namumersahin? Okay, hallelujah. Thank you, Lord. So, shall we all rise? And let's give reverence in reading the words of God, which is found in the Gospel according to St. John. St. John chapter 14, verses 1 through 4. I am reading from the New King James Version, and it says, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, know, and the way you know. Let's pray. Hallelujah. Once again, oh God, we are so grateful today. Thank you for a brand new day that you have given to us, oh God. Most of all, thank you once again for a brand new life that you have given to each and every one of us. Life full of expectancy and full of thankfulness to you, oh God. Thank you for the blessings that we are about to receive, oh God. So God, ikaw ay Diyos na pagpagpanan. And thank you for bringing us here and safe, that here we can worship you, oh God, to the utmost of our beings. And Lord, I pray, bless each and every one of us today. And bless your words that we're about to listen, oh God. And may your words be an encouragement and enlightenment and challenge of their faith to you, Father God. We thank you, we glorify your name, and we give you all the praises, the glory, honor, and thanksgiving. In the mighty name of Jesus, and everybody says, Amen. Amen. Palakpakan natin Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, you may now be seated. Thank you. Alam niyo po sa Pilipinas, at noong 2015, kami po ay nakapag-form ng grupo namin sa Toronto.
At hanggang ngayon po nagpapatuloy. At doon po sa kabila naman ay kinuha din ako speaker pag ako napunta doon. Sa Alpha and Omega, ang kanilang service ay 10 to 12:30. Doon naman sa kabila ay 1:30 to 3:30. So, pagkatapos ko sa Alpha and Omega, pupunta ako doon. Minsan may invite ako at katapos kong mag-pray, upo na lahat. Wala po sila sabing upo sila. Nag-check-on na. Sabi ko, parang sa Pilipinas lang din. Sabi ko, sa Pilipinas, hindi pa nag-aamay yung pastor, yung iba nakupo na. Sabi ko, parang yung Pilipinas. Sabi ko, wala pa akong instruction na umupo kayo. Nakupo na kayo lahat. Mabuti kayo, hindi, walang nagsupo kanina. Kaya sanay kayo. Mabait kayo. Obedient. Obedient po kayo. Yan po, gusto ng Diyos. Obedient. You know how to follow the instructions. And God has many instructions for us to follow, to adhere, and to obey. Because obedience, ito isang major key for us to go to heaven. Amen? Amen. Okay. John's Gospel provides a wealth of materials on Jesus' life and ministry. John is written from a divine perspective in which Jesus is portrayed as the Son of God. And much of this book focuses on the final week of Jesus' life. John was the youngest of the 12 apostles. He was the disciple whom Jesus loved. He leaned his head on Jesus' lap during the Last Supper, and he was the only one of the 12 disciples who remained near his master on the cross. Sa 12 apostles, siya lang nandoon. Kasi mahal niya si Jesus. Jesus entrusted his mother to John to take care for him. Kaya yung third word ay, woman, behold your son. Son, behold. Ipinagkatiwala niya ang kanyang ina sa kanyang minamahal na manugang. Kasi Jesus ay nandun pa yung pag-care sa kanyang earthly mother. So dapat po, maanak, ganun din po kayo. You need to care for your earthly mother. Amen. Earthly parents. John had become a trusted leader, full of integrity, and he died of an old age peacefully. Dapat i-design natin yan, old age. And we will die peacefully. Amen. Sabi ni Pastor Alvin, matagal na siyang di na hospital. Wala akong balak pumunta sa hospital. Wala akong balak pumunta sa hospital. Wala akong balak. Wala akong kasay. Sa katotohanan, hindi pa po ako ng hospital. Hindi pa po ako ng hospital. Magkasakit ako, sandali lang. Milagro ng Diyos yun. Kasi ayaw nila sa hospital na makakita ng gwapo. Accepted. So yan, i-claim po natin na tayo po ay the protection of God ay nasa atin. At yung health natin, sabi nga po, health is wealth. So ito po yung ating ang ating pong pag-usapan sa umaga ito, dito po sa 4 na versikulo, meron din pong 4 na promises of God dito. So you are going to learn on the promises of God in these scriptures. What is a promise? A promise is a declaration or assurance that one will do a particular thing. Sabi, maraming tao sa Pilipinas, bagong taon, pangako, hindi na ako magbibisyo. Hindi ko na gagawin yung ayaw. Isang linggo lang yun. Right after 1 week, nawala na naman. Pangako yun. So, another one, promise is to assure someone that one will definitely do or arrange something. Doon po ang sabihin ng pangako.
Nung kabataan po namin, kapag kami po nanliligaw, marami kang pangako. So sabihin ng binata, ipinapangako sa'yo, akyatin ko yung Mount Everest. Ipapilitan ko sa'yo malakas ako. Yun lang ba kung 5 stories hinihingal na Mount Everest. Ang pambubula lang yun. Hinihingal na. Sisisihin ko ang pinakamalalim na dagat. Kukunin ko yung pera. Hindi nga marunong lumangoy yun Kasi rolling lang yun, pambubula yun. Sasabihin niya, today ko ang mabituin. Gagawin kong kwenta, ibibigay ko sa'yo. Hindi ko marunong malungkit ng bunga ng manggay. Tapos susugitin niyo yung bituin na pagkakasasyon. Ganon po yung unang panahon na kami po yung naniligaw, pero ngayon hindi na po. Sabi na agad, do you love me? Yes, I do. Ganun agad. Ganun pabilis kayo. Nakakita sabi, will you marry me? Ganun na kahit pabilis na dahil high-tech na. Kami nung una, low-tech. Ngayon na high-tech na. High-tech na ngayon. Alright. So, hallelujah. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 1, verse 20, for all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen. Ito po, yung mga pangako ng Diyos. Tandaan niyo po niya, all the promises of God had no expiration dates. Ano po yung mga nag-expire? Ang NBI, police clearance, ang medical health, yung medical nag-expire din niya. Pagkain, life itself ang nag-expire. Hindi rin po nag-expire ang marriage contract. Tanda po niya, hindi po nag-expire ang marriage contract. Lifetime po yan. Kami sabi ni Pastor, wala tayong divorce. Ipag-pray natin na Pilipinas dahil in-approve na po yung divorce. Kasi ang unang magdi-divorce ay ang mga politiko, i-divorce yan kanilang mga asawa. Yan gusto ng mga politiko. Alam niyo po ba nung panahon ni Marcos? Aprobado na yun. Ang unang pumuntra, si Imelda Marcos. Kasi hindi ko siya powerful si Imelda. Ang mga babae, powerful. Mga babae na powerful. Kami naman itong mga lalaki, hindi mo kami under. Kami po, understanding. Kasi kayo po ay speaker of the house. Speaker of the house. Hallelujah. Nakunga. Sabi lang, magbunga kayo ng Espiritu Santo. Hindi kayo magbubunga nga. Sabi lang, yes. Sorry po mga ladies, ha? Kayo naman po ay kagaya kong senior. Kayo po ay habang kayo tumatawad, lumalakas kayo. Hallelujah. So, ano po ang unang ipinangako ng Diyos dito? Sabi niya sa John chapter 16 verse 33. Tingnan po natin. John 16:33. Sabi niya, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world. Nakikita ni Jesus sa after his departure, magkakaroon ng mga pangyayari sa mundong ito na hindi magiging kanais-nais. At binibigyan na po sila ng warning. In fact, sabi po sa 2 Timothy chapter 3. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3, verses 1, sabi nga po, but know this, that in the last days, perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, nandiyan po lahat. Ito po nakikita ng Jesus na after his departure, on the last days, ito po ang mangyayari. Kaya sabi niya, be of good cheer. Let not your heart be troubled. So ang unang pangako niyang letter P, a promise of peace. Nangako siya ng kapayapaan. Kaya sinabi niya, let not your heart be troubled. Sabi niya, magkaroon nga po ng tribulation, kaya ipinangako niya tayo ng kapayapaan. Kayo po ba mayroong kapayapaan? Do you have peace in your lives?
Doon po sa simbang Katoliko, pag nagpipis ang pare, sabi mo siya, peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Yung iba naman, peace, ano na lang. Nakita doon yung may utang at saka pinagtautangan. Nakita sila magkalayo. Sabi ng nagpautang. Sabi niya, salip na ganyan. Sabi,